nagpakilala na at nakilala na natin sino si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ang lumabas po doon sa botohan tungkol sa pagiging Senate President dyan sa Senado, sila po ay kumampi sa majority, sumama sa mga maka-Duterte ni Escudero at ng mga Duterte 7 na ang paniniwala talagang manatili si Escudero para paboran ang kampo ni Sara Duterte tungkol sa impeachment. Yun po ang nakakapanghinayang. Ang akala ng Piklawan, Dilawan at ng mga sumuporta sa kanya noong karang eleksyon, sasamahan niya sa oposisyon si Risa Ontiveros. Pero hindi po, talagang iniwan nila. Kaya ngayon si Ontiveros ay sumama doon sa lehitimong oposisyon ni na Tito Soto, ni na Loren Legarda, Ping Lacson at Mig Zubiri. So 5 lang po ang oposisyon. 19 ng mga senador ang naglagay sa posisyon kay Escudero, kasama si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Nagpaliwanag pang kunwari tungkol sa food security, kalokohan. Committee on Education at Committee on Agriculture ang tumbok ng ang plano nitong dalawang ito. So itong dalawang ito sa aking personal na opinion, for position only. Pero yung manindigan bilang oposisyon, manindigan para sa kapakanan ng kanilang partido at na minority at ng mga oposisyon, hindi natin nakita rito sa dalawang mambabatas na ito. Ano masasabi dyan ng Piklawan, Dilawan? Okay? Well, talagang wala na talaga yatang dapat pagkatiwalaan tayo sa mga politiko. Pag nangangampanya, ang gagaling magsalita. Pagdating ho sa nakapwesto at tapos na ang eleksyon, walang pakialam sa taong bayan. Gagawin lang kung saan sila masaya, saan sila kikita, saan sila magiging maginhawa. Ang prinsipyo, wala na. So ngayon, 5 lang po ang oposisyon sa Senado. Ayun, nabanggit ko mga pangalan. At karamihan, 11 pumabor kay Escudero na nag-dribble, nag-delay ng impeachment. Kaya nung makialam ang Supreme Court, ayan, idiniklaro pang unconstitutional daw. Kaya pumalag naman ang Kongreso. Sabi ni Speaker kahapon doon sa kanyang opening statement, paninindigan nila ang kailang ginawa. Although kanilang respeto yung desisyon ng Supreme Court, pero paninindigan nila na hindi sila nagkamali at naaayon sa batas ang proseso ng impeachment. Kaya hindi pa tapos yan. Debating matindi yan. So ngayon, kaya masaya ang mga Duterte kasi nakuha na nila. 19 na sila ngayong senador under Escudero. Okay? Sa kabila ng si Escudero ay na-involve, nababanggit ang pangalan sa 142 billion insertion na pinaringgan nga ng Pangulo kahapon na hindi na siya papayag na yung mga budget na susunod na taon ay hindi original na magagaling sa kanya ang mga plano. Hindi na siya papayag sa insertion. Palakpak ng palakpak si Ping Lacson. Yan ang ayaw ni Ping Lacson . Yung insertion, pork barrel at PDAP. So ayaw na ho ng Pangulo ng ganon. Hindi na daw siya papayag na masingitan ito. Kaya ngayon iniimbestigahan din sino ang nagsingit insertion dyan sa 142 billion. Sabi ni Ping Lacson, posibleng may kinalaman dyan ang dating Senate President dahil hindi naman ho yan maisisingit ng BICAM kung walang approval ang liderato ng Senado. Okay? At kung meron man sa Kongreso, ganoon din. So talaga hong grabing korupsyon yan. Pag isiningit, lamsam yan. Walang specific na project yan. Basta billion-billion lang. Kaya nga na-discover na mayroong isang barangay sa Mindoro, wala pang 10,000 na nakatira, pero billion ang inilaang pondo. Yan, ghost project yan. Yan ang sinasabi ng Pangulo. So nakakapanghinayang. Dapat ang mga senador na ating pinaniwalaang maging independent or maging kakampi ng taong bayan laban sa korupsyon, laban sa kung anuman, hindi po nangyari. 5 ang nanindigan. At yung 11 ay kumampi kay Escudero at iba pa. Anong inyong masasabi yan? Meron pa bang aasahan tayo o wala na? Kailangan pa ba natin paniwalaan ng Senado o hindi na? Yan ay mga tanong lang. Kayo po ang mas malaya. Lahat tayo malaya dahil pera natin, ibinabayad nating buwis ang ginagastos nila.
Kung walang pera ang gobyerno, mangungutang ang gobyerno sa ibang bansa, sa World Bank at iba pang mga institusyong bangko sa mundo. Tayo ang collateral, mga Pilipino. Ganyan naman ang nangyayari. Utang ng utang ang mga nakaraang presidente, iiwanan pagkatapos niya ng term nila, iiwan ang utang kaya palaki ng palaki. Ngayon ang utang ng mga Pilipino ay 17 billion. Nagsimula yan ng panahon pa ni Cory, Ramos, Erap, Aquino, Arroyo, Duterte at saka ngayong administrasyon. Ganyan po yan eh. Lahat ng gobyerno nangungutang. Lahat ng presidente nangungutang. Pagkatapos ng term niya, iiwan yung mga utang. Yung susunod na presidente ang mamamahala sa utang natin. Pero laging ang Pilipino, ang collateral para makapangutang sila. Ang Pilipino, mamamayang Pilipino nagbabayad. Ang problema kung paano kung korupsyon lang. Ganyan pong katindi. Ang nangyayari. Kaya nga po, nakakadismaya talaga. Dismayado po na rin po ako personal sa mga nangyayari nito. Although inamin ng Pangulo na mayroong korupsyon, pananagutin niya, pero hindi pa sapat yan. Marami pong korupsyon pa. Hindi lang sa flood control project. Maraming korupsyong nangyayari. Sa totoo lang. So kailangan po yan ay panagutin lahat ng ating Pangulo. Hindi lang po ngayon nangyari ito. Marami ng administrasyon nagdaan, matindi ang korupsyon. Hanggang ngayon meron pa. At inamin na nga ng Pangulong meron. So hindi ko kayo magagalit, Marcos loyalists, Marcos supporters. Ako sumusuporta sa administrasyon. Kaya sinusuportahan ko din, tinitingin ko yung kanya sinasabi, yung pag-amin ng Pangulo na mayroong korupsyon, napakaganda nun. Kasi alam niya, so dapat niyang panagutin. At ating suportahan niya. Kahit mga politiko, kahit kaalyado. Tandaan yung sinasabi ko sa inyo, ang mga congressman at senador, may mga project yung mga yan. Hindi ko nila lahat kung sila may korupsyon. Pero lahat yan may pondo. Palakihan ng pondo yung mga yan. Pag malapit ka sa coalition, kapartido, sabi nga kasabihan, pag malapit ka sa kusina, mamamantikaan ka, mauulingan ka. Lahat sila ganon. Bilyon-bilyon ang kailang mga project kung saan nila dinadala, hindi natin alam. At kasapakat ang mga kontraktor dyan. Yan po ang totoo. So, ang inaasahan natin, lumakas sana yung opposition sa Senado para maging maganda ang pagbabantay sa lahat ng galaw ng buong gobyerno. Pero lumabas ngayon, mga veteranong senador lang ang naging oposisyon at lilima sila, talagang minority. Majority ng mga senador, pati yung kaalyado, kasama sa alyansa nitong nakaraang eleksyon, ay sumama kay Escudero. Isipin mo, sinamahan ng mga senador na ating inaasahang maninindigan ay yung pro Duterte. Sinamahan yung Bato, Robin Padilla, Aimee, mga Bilyar, Go at iba pa. Yung Duterte 7. Nagpapakilalang Duterte senador, samantalang senador sila dapat ng Republika ng Pilipinas. Naku, ang gulo nila. Sakit sa ulo talaga. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan.